What's up sa inyo mga tropa? Grabe naman talaga yung tirik ng araw dito sa Pilipinas. Parang pinapractice tayo papunta sa impyerno. Grabe talaga. Pero anyway, ang content natin para sa ngayong araw na to ay manggagaling kay Ruel Ballesteros. Hindi ko alam kung ngayon yung pagkakatamang pronounce nung username niya. Ruel? Ewan ko, anyway. Pero ito yung comment niya. Meron akong Epson 14150. Owner daw siya ng printer na 14150 and sinasabi niya dito kung ano yung pinaka-advantage ng printer na yon. Sabi nga niya, scanner lang daw yung pinaka-advantage ng printer na yon dahil nga meron daw siyang glass bed na hanggang long size. Or yung pinaka-top niya, yung pinaka kung saan nagse-xerox, kasyang-kasya yung long. Hindi ka na daw gagamit ng ADF. Pero aside doon, wala na. At madali daw masira ang feeder, lagi daw nagpi-paper jam, and sabi niya dito, mabagal din daw mag-print, at mahal daw ang original ink. Medyo mahirap humanap ng original ink. Sa online lang daw siya nakakabili madalas ng ink na yon sa Epson, sa Shopee. Pero daw sa mga malls like SM, lagi daw out of stock yung Epson 001 na ink. Dahil ayun yung ink nun mga tropa, Epson 001. At magastos din daw sa maintenance box, mahal daw ang resetter. Kung personal use nga lang daw para daw sa kanya, mas reliable daw talaga ang Epson 5290 kung gagamitin sa business. Mga tropa, kung matagal ka na sa channel ko na nanonood at nagpaplano mag-business, malamang sa malamang alam mo na yung pinaka-point ko dito. Pero anyway, Epson 14150 versus Epson 5290 yung magiging topic natin. At kung matagal ka na nga sa channel na to, alam nyo na siguro kung ano yung karakteristik or ano yung ugali ko. Hindi ako gumagastos ng malaking bagay or malaking pera para lang sa kahit papanong kakarampot na karakteristik or feature na maibibigay ng printer na mahal, kung kaya naman siyang ma-achieve dun sa kahit papano na mas mura. And sinabi ko sa isa kong video nung mga nakaraan, kung papipiliin ako Epson 14150 sa halagang to, hindi ako susugal dyan na gagamitin ko pang business. Pero gagamit ako or bibili ako ng printer, mas i-consider ko yung workforce printer na Epson 5890 or kahit anong mga workforce printer na magagamit ninyo na nasa presyo ng ganitong kamahal, 'di ba? So dahil nga Epson 14150 yung topic natin versus Epson 5290, bakit nasabi nung tropa natin na mas maganda pa rin talaga ang Epson 5290 kung ilalaban mo siya sa Epson 14150? Ako, para sa akin, depende pa rin talaga kung saan mo siya gagamitin Pero kung medyo casual lang yung mga customer mo, mga tipong normal printing lang na hindi gumagamit ng mga A3 na size ng mga papel, talagang di hamak na mas maganda or makakatipid ka talaga kung bibilihin mo Epson 5290. Anyway mga tropa, user ako ng Epson 5290. Kaya naman maa-approve ko yung sinabi na itong tropa natin na mas reliable talaga yung Epson 5290 na gagamitin sa printing business. Na yung tipong normal printing lang, short, long, A4, kung hindi naman gumagamit ng mga A3 size yung mga customer mo, and kung malapit ka sa mga eskwelahan, usually ayun lang naman yung mga ginagamit na papel 'di ba? And bukod sa lahat, di hamak na makakatipid ka. 'Di ba? Biruin nyo, 28,000 yung nakikita kong pinaka-presyo netong Epson 14150. Kung ikukumpara mo siya mga tropa, halos kalahati yung matitipid mo. Sa Epson 5290, around 13,000 or 14,000 makakabili ka niyan sa online. And kung may mga vouchers ka pa, 'di ba? So, isa sa mga nabanggit ng tropa natin na nag-comment, yung i-share nga niya yung idea niya or na-experience niya, na mahal nga daw yung original ink. Mga tropa, wag kayong bibili ng mga peking ink sa mga ganyang kamamahal na printer. Kung medyo first time mong mag-online, talagang mauuto ka na makakakita ka dito, ay mura to, nakalagay original. Ang masasabi ko lang sa iyo, you will learn from your experience. Ibig kong sabihin, sa mga mistake mo, dyan ka matututo na yung mga binibili mo pala na mga mumurahin, kagaya neto, Epson 001, nakalagay, official store daw sila ng Epson, pero tigo 100 lang,
sooner or later, ma-experience mo na masisira yung printer mo at matatauhan ka na yung binili mo palang ink, peki pala. Eto mga tropa, no, lagi ko itong sinasabi na hindi porket mura or hindi porket mahal, original, di ba? Alamin nyo kung saan talaga nakakabili. And eto, alamin nyo talaga yung mga official na mga seller or yung mga talagang legit na nagbebenta ng mga original ink. Tignan nyo dito, 1,600 yung isang set. Pero doon sa mga peke, magkaano lang, no? 700 lang. Kalahati yung lugi. Isipin nyo, yung original ink ng Epson, ibebenta ba sa inyo ng pagkamura yon? Di nalugi yung kumpanya nun, di ba? So, di hamak naman talagang napakamahal nung ink na yon. Kaya, tropa, kung plano nyong bumili ng printer na to, isipin nyo muna kung meron kayong mga customer na magpapaprint sa inyo ng mga A3 size. At kung wala naman kayong mga customer na kailangan ng ganyang size, talagang Epson 5290 na lang yung bilhin mo. Di hamak na mura pa. At mura pa yung ink niya. 300 lang ang isa. Biruin mo yung isang set na ito, magkakano lang, halos 1,200 lang. Ang laki din ng itinipid mo. And etong Epson 003, makakabili ka pa nito madalas sa mga nagko-convert into pigment ink. Mabibili mo pa yung mga ink na to na mga previous na bumili ng mga bagong printer na ibinibenta nila yon ng mura. Around 500, 5 piraso na. Diba? Yung mga nagko-convert na, which is ganun yung ginagawa ko. Ganun yung strategy ko sa paggamit ng mga original ink. As is, nakakamura talaga ako, nakakatipid talaga ako ng di hamak. Matagal na akong hindi bumibili sa mga seller na to or yung mga original ink na to kasi nag-aantay na lang ako ng mga nagko-convert na nagbibenta ng mga murang ink. Talagang nakakatipid ako talaga doon. So eto, no, sa Epson dito sa Lazada, Epson 14150, nakikita nyo 32,000, no, napakamahal, no. I highly suggest kung ganyan yung budget ninyo and kung etong printer yung bibilihin ninyo, bumili na lang kayo ng mga workforce printer na 3-in-1. Mas makakatipid talaga kayo doon. Ang daming mga seller dito ng mga Epson nun na workforce printer. Ito yung number 1 na nakikita ko, yung Inkrite. Although medyo parang pangit yung kanilang after sales. Pero anyway, maghanap-hanap kayo ng ibang mga pagbibilihan siguro na mas maganda. Basta kung ayun, lagi ko sinasabi, kung wala kayong customer na mga gano'n na kailangan na size na A3, workforce printer ang bilhin ninyo. Mas makakatipid kayo kung gusto nyong gumastos ng ganong kalaking pera, 'di ba? Eto, print function lang siya pero hindi pa siya chipless. Maghanap na lang kayo ng mga technician na makakapag-chipless, 'di ba? Eto, meron din tong mga variant na 3-in-1. Hanapin nyo na lang din siguro. Ilalagay ko na lang sa description yung mga link kung gusto nyong bumili ng mga workforce printer, 'di ba? Medyo mahaba yung vlogs natin pero konting recap. Makikita natin dito sa speed 17 IPM and dito naman sa Epson 5290 10 IPM lang siya. And dito naman sa workforce printer na version na model 5890 nakalagay dito 25 IPM. Kung nababagalan siya dito sa 17 IPM yung tropa natin na nag-comment, ako masasabi ko dito sa 10 IPM na to, okay na okay pa rin ako kahit papano. Talagang medyo hindi ka naman maiinip kung puro text lang yung piniprint mo. And hindi ako user ng printer na to kaya hindi ko kayang sabihin din sa inyo kung yung 17 IPM na yon legit ba talaga. Pero base nga dito sa comment ng tropa natin, mabagal pa rin siyang mag-print kahit na 17 IPM siya. And ang pinakaayoko talaga dito sa Epson 14150 ay yung resetter or yung kanyang maintenance box. Kasi bibili ka pa ng bibili niyan. Epson maintenance box. Depende pa sa model kung anong maintenance box and ayan yung usually na presyo niya. Around 500. Kung naubos ng naubos or napuno ng napuno to, sabi nga ng tropa natin, magastos nga daw sa maintenance box. Di bili ka ng bili ng ganito habang napupuno ng napupuno. Doon naman sa Epson 5290, walang maintenance box yun. As is, lalabahan mo lang yung kanyang pinaka-maintenance box, magagamit mo na ulit at i-reset mo. Mura lang din yung resetter nun. At available sa atin yung mga resetter. So, kahit pa paano siguro, nabigyan ko kayo ng mga idea para hindi na ako
humaba yung vlogs natin. And to summarize mga tropa, para sa akin okay pa rin talaga tong Epson 5290 kung ikukumpara mo dito sa 14150. Pero kung marami kang customer na nagpapaprint ng A3 size, kagaya ng pinapaulit-ulit ko sa vlogs na to, go for 14150. At meron tong duplex. Kaya niyang mag-print ng baliktaran pero sobrang bagal din. And etong 5290, wala naman siyang duplex, kaya mo naman i-manual yun may kamay ka naman i-manual mo na lang. Nakatipid ka pa ng dihamak, diba? So ayun, siguro dito na natin tapusin to, and kung may budget kayo na ganito kalaki, i-consider nyo na bumili kayo ng workforce printer na dihamak na mas mabilis talagang mag-print. And ayan nga 25 IPM, as in legit to workforce printer na masasabi ko talaga na sobrang bilis na itong mag-print. Hindi tayo mapapahiya dito. Sana i-consider nyo yung pagbili ng ganyang printer kung into printing business talaga kayo, na tipong magre-rent kayo at kung medyo may budget naman kayo. So ayun na lang, like, share, and subscribe sa mga gusto mag-avail ng mga template natin. Message lang. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.